Sup my dudes? Welcome sa Pambansang Manhwa. Huwag kalimutan mag-iwan ng feedback at mag-enjoy sa storya na ito. Ito ay ang istorya ng isang bata na kinamumuhian na ng kanyang pamilya pagkapanganak pa lamang. Siya si Daven. Ang kanyang kamalasan ay nagsimula nang pinanganak siya kasabay ni Kajin, ang batang biniyayaan ng magandang katawan at talento ng Panginoon ng espada na si Keshak. Pinakitang hinihiling ng kanyang nanay na sana ay si Kajin na lang ang kanyang anak. Kalaunan, nalaman ni Daven ang rason kung bakit dismayado sa kanya ang kanyang mga magulang at ito ay dahil wala siyang kanang kamay. Gabi-gabing binubulungan ng nanay niya ang ating bida na kung pwede ay mamatay na lang ito, ngunit sinabi niya na ayaw pa niyang mamatay. Nang nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang nanay, narinig niya na sinabi ng kanyang tatay na siya ang pag-asa ng pamilya. Dahil hindi kayang talunin ng kanyang tatay ang kapatid niya, sinabi nito na dapat talunin ni Daven at maging mas malakas pa sa anak ng kapatid niya. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pinanganak na walang kanang kamay at naging kahihiyan ng kanyang pamilya. Habang nakatayo at nakangiting naglalaro si Kajin, nahihirapan pa rin tumayo ang ating bida at panay ang iyak. Nang matuto siyang maglakad, kumahawak na ng espada si Kajin. Nang humawak na ng espada si Daven, nag-aaral na ng mana at Samiyon swordsmanship si Kajin. May mga panahon na inidolo at kinainggitan ng ating bida si Kajin. Nang 7 anyos pa lang si Daven ay pinadala siya bilang katulong ni Kajin. Ang alam ng lahat ay pinadala siya doon para tumulong. Pero ang totoo ay binenta siya ng kanyang mga magulang sa halagang 300,000 luden. Sa paglaki nila ay makikitang inaalila ni Kajin ang ating bida at tuwang-tuwa pa ito. Umpisa pa lang ay hindi na siya gusto ni Kajin at sa kanya niya nilalabas lahat ng galit niya. Ang kaya na lang niyang gawin ay pigilan ang pag-iyak dahil may mga nakatingin na masama sa paligid. Kilala ang tito ni Daven dahil sa kanyang kabaitan pero umalis siya dati at hindi na bumalik pa. Ito ang rason ng pagiging suwail ni Kajin dahil walang nagdidisiplina sa kanya. Ang talento at ang blessing of the sword god ang dahilan ng paglaki lalo ng ulo ni Kajin. Sunod na tinawag niya si Daven at inisip ng bida kung gaano siya nagsiselos sa talento ni Kajin dahil gusto din niyang lumakas. Masamang nakatingin si Daven na umatake at hindi ito nagustuhan ni Kajin kaya inoverpower niya ito. Habang sinisipa ay sinabi ni Kajin na kahit anong pagsisikap ang gawin ng ating bida ay hindi niya maaabutan ang lakas nito. Habang lumalaki ay hindi na masyadong nag-iinsayo si Kajin dahil sa alak, babae at droga pero hindi pa din siya kayang talunin ni Daven. Si Kajin ay talentadong tamad at si Daven naman ay mahinang masipag. Pero sinisigurado ng ating bida na hindi magiging ganon habang buhay. Naglalaban na naman ang dalawa at pinapakita na nakakalamang na din si Daven at tuluyan na niyang natalo si Kajin sa wakas. Ang record niya kay Kajin bago ang kanyang panalo ay 29 matches at 29 natalo. Pagkatapos ng 29 years ay natalo na rin niya sa wakas ang kanyang pinsan. Sa kabila ng ilan libong pagkatalo niya kay Kajin sa mga unofficial matches at pagsabi sa kanya na sumuko na lang ay nagpursigi pa rin siya at nanalo. Habang sinisigaw ang pangalan ni Daven ng mga tao ay tinanong niya kay Kajin kung akala ba niya ay magiging mas malakas siya kay Daven habang buhay. Hindi pa rin makapaniwala si Kajin na natalo siya nang walang kwentang si Daven. Sinabi pa ng bida na kung siya ang nasa kalagayan ni Kajin na may blessing ng gods ay hindi niya sasayangin ang buhay niya sa alak, babae, drugs at pagtapak sa mga mahihina kagaya ng ginawa ni Kajin. Nang paalis na siya sa stage, makikita natin na sinaksak siya ni Kajin sa likod at nagulat ang lahat sa nangyari. Inisip ni Daven na hindi na siya mabubuhay dahil ginamit ni Kajin nag-sword son na naglalaman ng mana ng Samiyon family
na may anti-demon mana. Ibig sabihin, wala nang makakapagligtas sa kanya maliban kay Miracle Saint Raila. Bago niya maisara ang kanyang mata, sinabi ni Daven kay Kajin na maaalala siya bilang isang duwag. Nakatali sa isang upuan si Daven at inakalang nasa impyerno na siya. Merong lalaki na nakamaskara at sinabi kay Daven na maswerte siya at nandun ang Miracle Saint na si Raila nung panahon na nasaksak siya. Tinanong ng lalaki kung may pinirmahan ba siyang kontrata ng demonyo. Nagulat si Daven sa narinig niya at sinabi ng lalaki na umamin na ang kanyang mga magulang tungkol dito kaya wala nang magagawa ang pagtanggi. Sinabi pa ng lalaki na natagpuan ang mga bote ng kanyang dugo sa kanilang bahay at nagsakripisyo siya ng 300 bata sa demonyo para lumakas. Dinagdag pa ng lalaki na sinaksak siya ni Kajin para sa honor ng Samion family. Dahil sa mga paratang na yon, napatawan si Daven ng life sentence. Pinutol ang mga litid ng kamay at paa ni Daven at isinilid ang kanyang mana gamit ang maraming kadena. Binisita siya ni Kajin sa kulungan at tinawanan lang siya. Sinabi niya kay Daven na siya ay naging Sword Emperor na at pinupuri siya ng marami. Pinasalamatan niya si Daven dahil nangyari lahat yon dahil sa pagsaksak niya sa bida. Matapos ang pagbisita sa kanya ni Kajin, pinawasan palalo ang rasyon niya ng tubig at pagkain. Makikita na sobrang payat na ni Daven at puro sugat ang katawan. Inisip niya na mas gusto niyang mamatay sa arena ng may dangal kesa mamatay ng ganon. Natumba siya sa lapag at napaisip kung naging dalawa lang sana ang kanyang kamay, magiging iba ang kanyang buhay. Kung pinanganak lang siya sa direktang pamilya, kung may blessing lang siya ng Sword God Keshak, mag-iiba kaya ang buhay niya kung meron siya lahat nun. Nakapikit lang ang ating bida habang sinasabi na ayaw pa niyang mamatay. May narinig na boses si Daven at binuksan niya ang kanyang mga mata. Tinawag siyang Vincent ng isang lalaki na pamilyar sa kanya habang hawak nito ang kanyang kanang balikat. Nagkakataka ang ating bida kung panaginip ba itong nangyayari sa kanya dahil masyado itong makatotoo. Bakit siya tinawag na Vincent? Sa pagkakaalam niya ay si Vincent ang pangpitong anak ng mga Adinkaga. Pero napag-isip-isip ng niya na hindi na masama ang panaginip na ito dahil meron siyang kanan na kamay at presko ang hangin, hindi katulad ng kanyang kulungan. Nagalit ang lalaki na nasa harapan niya dahil kanina pa siya hindi pa napansin ng ating bida. Nilagyan niya ng mana ang kanyang kamay upang saktan si Daven at kinontra niya ito gamit ang pagtulak sa kanya. Nabigla ang bida dahil tumalsik ang lalaki kahit hindi niya masyadong nilakasan ang pagtulak. Humingi siya ng tawad dito at sinabing nadulas ang kanyang kamay. Galit na tumayo ang lalaki at sinabing tatalunin siya ng anak nito kahit nagaling pa siya sa main family. Umalis na din ang lalaki at pinagbantaan ng bida na humanda siya sa araw ng Assembly of the True Swords. Nagpapahinga siya sa upuan at sinabi na kung panaginip ito ay nagising na sana siya. Bigla na lang may mga memorya siyang naalala tungkol kay Vincent. Namatay ang nanay nito habang ipinagbubuntis siya at walang pakialam sa kanya ang kanyang tatay kahit konti. Lahat ng bata sa paligid niya ay dumi ang turing sa kanya. Sa 8 magkakapatid ng sikat na pamilyang Adenka, si Vincent ay ang pangpito. Ang duwag na anak na umiyak matapos sampalin ng kapatid nilang bunso na si Loa. Inisip niya na baka iyon ay ang tinatawag na reincarnation na ang walang kwentang anak ng Samion family na may isang kamay ay naging walang kwentang anak ng Adenka family. Nalilito pa rin siya at tumayo at nakita ang diary ni Vincent. Binasa niya ito at wala siyang magandang nakita kundi ang galit sa kanyang sarili. Habang nag-iisip, may narinig na boses si Vincent. Tatawagin na natin siyang Vincent simula ngayon mga dudes. Inakala niya na isa itong galit na demonyo dahil hindi dapat nangyari ang reincarnation na ito. Pero hindi, ang naririnig niyang boses ay galing sa dating nagmamay-ari ng kanyang katawan
na si Vincent. Ipinaliwanag nito na dahil binigay na niya sa bida ang kanyang katawan, siya na si Vincent at pwede na lang niya ito tawaging Julian. Nalilitong tinanong ni Vincent si Julian kung paano ito naging posible. Pinaliwanag ni Julian na ito ang tinatawag na revelation, ang binibigay ng mga Diyos sa taong gusto nila. Tinanong ni Vincent si Julian kung siya ba ay isang god at sinabi nito na oo, ngunit isang minor god pa lamang. Pinaliwanag pa niya na kung gusto niya na maging isang ganap na god, ay kailangan niyang makamit ang iba't ibang achievements na ang tawag ay calling. Sinabi ni Vincent na naiintindihan niya ito, ngunit sinabi na wala siyang pake dito. Dahil kung totoo ang sinabi ni Julian na nagkaroon ng bagong buhay, si Vincent ay hindi niya ito pwedeng sayangin lang sa pagsunod sa isang multo. Ipinaliwanag ni Julian na kaya ito nangyari sa kanila ay dahil sumuko siya sa buhay at ang bida naman ay gusto pang mabuhay. Dinagdag pa niya na paubos na ang spiritual energy niya at pag ito ay naubos, mamamatay ang katawan kung nasaan si Vincent. Akala ng bida ay hindi ito totoo dahil sa pakiramdam niya ay malusog naman ang kanyang katawan. Pero makalipas ang ilang sandali ay natumba ito sa lapag. Ipinakita ni Julian sa kanya ang lahat at totoo niyang memorya. Nakita niya kung paano tratuhin ng parang basura si Vincent ng lahat ng tao, pero napansin niya ang ekspresyon nito. Tinitiis lang pala niya lahat ng ito para sa kanyang paghihiganti at inisip na hindi ito normal na memorya ng isang 13-year-old na lalaki. Nagising na si Vincent at tinanong siya ni Julian kung makikinig na ba ang bida sa kanya. Tinanong ni Julian kay Vincent kung kilala ba nito ang Archdemon Daven at ang Hero King na si Kajin na agad ikinagulat ng bida. Nangyari ito 500 years ago. Si Daven, ang swordsman na may isang kamay, ay nakatakas sa kulungan ng mga samion. At dahil sa kontrata niya sa demonyo, ay kumain siya ng libu-libong tao para lumakas. Naibalita na pumatay siya ng mahigit 10,000 tao kaya siya pinangalan ng Great Demon. Inisip ni Vincent na ibig sabihin ba nito ay napadpad siya 500 years sa hinaharap. Napayuko ang bida at sinabing hindi ito maaari, pero ano ang tsansa na ang pangalan ng binanggit ni Julian ay Daven at Kajin ng pamilyang Samion. Pero sinisigurado ni Vincent na namatay siya sa kulungan at hindi totoo ang mga nabanggit ni Julian. Inabandona ng pamilyang Samion si Daven at pinili si Kajin. Nang namatay mag-isa ang swordsman na may isang kamay, naging emperor naman ang Storm Sword. Yun ang alam ng bida na totoo, pero binago ng pamilyang Samion ang storya at tinawag pa nila silang Great Demon at Hero King at iyon ang kinainis ni Vincent. Sinabi ni Julian na ang Hero King na si Kajin ay kaibigan, ang Great Demon na si Daven at tinanong kung hindi ba yon nakakatuwa. Sumigaw si Vincent at sinabi tumigil siya sa kalokohan niya. Nang tinanong ni Julian kung bakit siya nagagalit, ay sinabi ng ating bida na ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Tinanong pa ni Julian kung galing ba si Vincent sa panahon na yon at oo naman ang sagot niya at pabirong sinasabi na matanda na pala ang ating bida. Tinuloy ni Julian ang kanyang kwento at sinabing pinigilan ng Hero King ang lungkot niya at nakipagtulungan sa pinakamalakas na hero ng panahon na yon na ang Sun Sword Emperor para talunin ang Great Demon na si Daven. Tinanong ni Vincent kung sino ang Sun Sword Emperor dahil hindi ito kilala ng bida at sumagot naman si Julian na ito ay si Arslan, ang ancestor ng Adenka family. Nagulat si Vincent na ang naging ancestor ng Adenka family ay ang bubwit na si Arslan. Pinakita si Arslan at siya ang batang lalaki na iniidolo ang ating bida at sinabing gusto niyang maging katulad si Daven paglaki. Kilala ito ni Daven dahil naging kaibigan niya ito at estudyante. Binisita pa siya ni Arslan sa kulungan at naniniwalang walang kasalanan ng bida. Pero pagkatapos niyang sabihin na tutulungan niya si Daven ay hindi na siya bumisita ulit.
Nabanggit ni Julian na si Arslan ang kauna-unahang patriarch ng Adenka family at nag-iwan siya ng importanteng misyon, iyon ay ang malampasan ang Samyon family at hanapin ang katotohanan. Naniniwala si Vincent na ginawa ni Arslan ang pamilyang Adenka para hanapin ang katotohanan sa nangyari sa kay Daven. Naisip ng bida na kapalaran ang may gawa kaya siya napunta sa pamilyang ito. Tinanong ni Vincent si Julian na kung sa pagtupad ng calling niya ay magiging ganap na God na ito at ang sagot ay oo. Dagdag pa niya na pag nangyari ito ay mapupunta na talaga sa bida ang kanyang katawan at mabibigyan pa niya si Vincent ng blessing. Pinasalamatan niya si Arslan at kinuha ang espada at sinabing siya na ang gagawa ng misyon na iniwan niya sa kanyang pamilya na pagtalo sa Samion family. Pabirong sinabihan ng matanda ni Julian si Vincent at tinanong kung saan siya pupunta. Napadpad ang dalawa sa training grounds at may sumigaw na oras na para mag-sparring. Napaisip si Vincent kung ano na ang klase ng martial arts sa panahon na ito at kung paano ito nag-improve. Habang tumitingin ay bigla na lang napansin ni Vincent na bumigat bigla ang kanyang katawan. Sinabi pa niya na ang katawan na ito ay sobrang hina na kung hindi siya gumamit ng mana para kontrolin ito ay hindi ito mabubuhay ng normal. Habang nagmimeditate, may napansin siya sa kanyang katawan at dali-daling tinawag si Julian. Galit na tinanong ni Vincent kung bakit hindi siya nag-aral ng pag-iespada nung nasa kanya pa ang kanyang katawan. Sumagot naman si Julian na dahil meron siyang sakit na nagpipigil sa kanya para dito. Sinabi ni Vincent na meron siyang heavenly exoskeleton at dapat ay nag-aral siya ng espada. Binanggit pa niya na kaya ng katawan na yon na mag-ipon ng mana kahit saang parte ng katawan at lalo na sa buto. Sa panahon na yon, hindi pa rin siya naiintindihan ni Julian kaya ipinaliwanag niya ito ng mas malinaw. Ang mana na nagdudulot ng himala ay kadalasang nakatago sa puso ng tao pero sa pagkakaroon mo ng heavenly exoskeleton, hindi lang basta sa puso pwedeng magtago ng mana kundi pati sa buto. Ibig sabihin ay kaya nitong gumamit ng mana ng walang katapusan. Hindi naintindihan ni Julian kung gaano kaimportante ito kaya sinabi ni Vincent na ang tinatawag nilang lahat na Hero King na si Kajin ay may ganito ding katawan. Sinabi ng ating bida na mapagbiro talaga ang tadhana. Na-reincarnate siya sa katawan ni Kajin na kinainggitan niya ng buong buhay niya. Pero hindi niya inaasahan ang mga pagbabago na nangyari sa mundo makalipas ang 500 years. Makikitang ipinapaliwanag ni Julian kay Vincent na hindi niya kayang ikonekta ang imagery sa kanyang puso. Hindi alam ni Vincent ang imagery kaya nainis dito si Julian at ipinaliwanag ito ng maayos na ang imagery ay imaginary storage para sa iyong mana. Nagulat ang bida dahil sa panahon ngayon ay hindi na nila nilalagay sa puso ang kanilang mga mana at tinanong kung paano naman sila mag-meditate. Hindi alam ni Julian kung ano mismo ang tinutukoy niyang meditation kaya ipinaliwanag niya na ang founder ng kanilang pamilya ay may magandang paraan ng meditation para mag-ipon ng mana sa puso. Sa panahon ngayon, iniipon nila ang kanilang mana sa imagery at tinatawag ang bawat isa na star. Ang bilang ng star ay katumbas ng lakas ng isang tao. Dagdag pa ni Julian na matagal na palang hindi ginagawa ang pag-iipon ng mana sa katawan ng tao at kita ang dismaya sa mukha ng ating bida. Ibig sabihin, ang isang tao na nasa wasto ng edad ay kayang gumawa ng isang imagery. Ginawa ang imagery upang maiwasan ang panganib na dulot ng pag-iipon ng mana sa puso dahil dati ay mahigit kalahati ang namamatay sa presesong ito. Pero nagumpisa pa rin si Vincent mag-ipon ng mana sa kanyang puso. Nagulat si Julian dito pero sinabi lang ni Vincent na huwag mag-alala dahil malakas ang kanyang puso. Sinabi pa niya na kailangan mong makipagsapalaran para makilala bilang isang magaling na martial artist. Pinigilan ni Julian si Vincent dahil napansin niya
na kung saan-saan napapadpad ang mana nito at binanggit ang circuit formula. Merong formula para gumamit ng mana ng maayos. Sinabi lang ni Vincent na dati ay base lamang sa pakiramdam. Tinanong naman ni Julian kung hindi ba delikado yun at sinabi ni Vincent na mahigit sa kalahati ang namamatay sa proseso na yon. Pinakiusapan ni Julian ang ating bida na ingatan ang kanyang katawan at ituring ito na mahalaga. Sumang-ayon si Vincent kay Julian na maganda ang katawan na iyon at nagtanong kung bakit niya ito pinabayaan. Ang katawan na yon ay pinanganak ng may heavenly exoskeleton at may malakas na puso at magic circuit. Panigurado sana ang paglakas ni Julian kung nagkaroon lang siya ng angkop na training mula sa Samion family. Ang heavenly exoskeleton ay pinapayagan siyang mag-ipon ng mana pero kailangan din nito ng mana para magamit. Ang katawan niya ay nagugutom na sa mana mula nang siya ay pinanganak. Sa dahil dito, ang katawan ni Vincent Adenka ay mamatay bago ito tumanda. Kinagabihan, nagmi-meditate si Vincent para hindi lumala ang lagay ng kanyang katawan, pero ito ay may limitasyon. Sa kanyang palagay ay 10 taon na lang ang natitira para sa kanyang katawan. Sinabi niya na matagal ang 10 taon at naalala niya na ganun katagal para maging Sword Emperor si Kajin at para makalimutan si Daven noon. Ganun katagal na kinulong si Daven habang unti-unting namamatay sa gutom. Ang 10 taon na yon ay nakakatakot at sobrang tagal lumipas. Bigla na lang may kumatok at biglang pumasok sa kwarto ni Vincent. Ito ay ang kanyang alalay na si Wilson. Ang tinutukoy ni Julian na papatayin niya pagkatapos ng 3 taon. Inutusan niya ito na kuhanan siya ng malinis na damit at linisin ang kanyang kwarto. Nagulat si Wilson dahil napansin niya na parang lumakas ang kanyang amo at tinanong kung ano ang ginawa niya, bakit naging ganon kadumi ang kwarto. Inisip nito na nag-aaral si Vincent ng dark magic at kung ano-ano pa at sinabing sasabihin niya ito sa mga Grand Chamberlain para malaman ng kanilang patriarch. Dahan-dahang lumapit ang ating bida sa kanyang alalay at sinabing sumunod na lang sa kanyang inuutos dahil yon ang dapat niyang gawin. Sinabi naman niya na ayaw niyang gawin ang hindi niya gusto. Dahil ayaw niya itong gawin, si Vincent na mismo ang pupunta sa Grand Chamberlain para manghingi ng malinis na damit dahil ayaw siya sundin ng kanyang alalay. Walang nagawa si Wilson at sinunod na lang niya ang ating bida. Kahit gaano kaduwag ang dating Vincent, hindi dapat sila sinasagot ng kanilang mga alalay at kailangan nilang malagay sa ganong posisyon. Sumang-ayon naman dito si Julian. Sinadya atang ibigay ng kanyang pamilya si Wilson kay Vincent para siya ay matuto. Sinabi ni Julian na si Wilson daw ay datinggang member at pumatay na ng napakarami. Hindi naman naniwala dito si Vincent dahil sinabi niya na ang mga tao na marami nang napatay ay may kakaibang aura at hindi niya ito nararamdaman kay Wilson. Nabanggit pa niya na mukhang inosente ito at siya ay duwag. Tinanong ni Julian kung paano siya nakakasigurado at lumingon ang bida sa kanya nang nakangiti ng masama at sinabing dahil ganon ang kanyang buhay dati. Kanabahan si Julian sa sagot ni Vincent at nagtaka siya kung mas nakakatakot ba sa Spirit King ang kanyang nasamon. Natapos na din maglaba at maglinis niya kwarto si Wilson. Nagpasalamat sa kanya si Vincent at napansin na parang bumait na ulit siya. Nanghingi ang ating bida ng 1 metrong wooden sword na may bigat na 500 grams at dapat ay gawa sa black scented wood. Tinanong ni Wilson kung ano ang gagawin niya kung hindi ito sumunod. Sinabi niya na edi pupunta na lang siya mag-isa at sasabihin doon na siya ang kumuha dahil ayaw ni Wilson gumalaw. Pinigilan siya ni Wilson at tinanong kung bakit ganun na naman siya umasta. At nung hinawakan niya si Vincent, ay tinumba niya ito sa lapag dahil sibi niya na may masasama siyang alaala pag hinahawakan siya sa likod. Kahit yun lang ang ginawa niya
ay sobrang sakit na ng kanyang katawan. Tumayo si Wilson na parang may gustong sabihin pero nung lumingon si Vincent ay sinabi lang niya na susundin na niya ang kanyang inuutos kahit ayaw niyang gawin to at sinabing hindi na siya magpapatalo dito. Pagbalik ay nakakalokong inabot ni Wilson sa ating bida ang espada. Nagkwento bigla si Vincent at sinabing meron niyang kilalang lalaki na walang kanang kamay. Nahirapan siya sa buhay at namatay ng walang kalaban-laban. Dahil sa storya na yon ay maayos na inabot ni Wilson sa kanya ang espada. Kailangan ni Vincent ng proper training dahil alam niyang mahina ang kanyang heavenly exoskeleton pero hindi niya inaasahan na manghihina siya matapos ang ilang hampas ng wooden sword. Pero nagustuhan niya ang pakiramdam niya yon at nararamdaman niyang ipinanganak ang katawan na yon para maging martial artist. Bigla na lang may dumating at hinati ang training dummy sa dalawa at ininsulto pa ang ating bida. Nagpakilala siya na si Revan Adenka. Pinaliwanag ni Julian na siya ay napaka-collateral descendant. Siya din ang isa sa mga inaasahang manalo sa Assembly of True Swords ngayong taon. Ang anak ng lalaki na nakaalitan niya nung kailan. Binalaan siya ni Julian na mag-ingat dahil isa siya sa mga pinakatalentado sa mga 13 years old sa Adenka family. Sinabi ni Revan na pag nanalo siya sa True Sword Assembly ay kailangan niya makalaban si Vincent kaya hinanap niya ito. Ang Assembly of True Swords ay isang kompetisyon na nagtitipon ng mga bata na galing sa iba't ibang pamilya na konektado sa Adenka family para maglaban gamit ang totoong espada. Kahit walang paghihigpit sa edad, karamihan ng sumasali dito ay edad 14. Ang mananalo dito ay bibigyan ng tsansang makalaban ang direct descendant ng Adenka family na kaedad niya. At iyon ay si Vincent, ang pinakamahinang direct descendant ng Adenka family. Inisip ni Revan na natatakot na si Vincent at tinanong naman ng bida kung bakit siya matatakot. Sinabi niya kay Revan na kahit ang pang-aasar ay dapat meron paring dignidad at class. Nairita siya na pumunta lang siya doon para takutin siya. Si Davin, na isa lang ang kamay, ay nirerespeto ng mula sa training grounds hanggang sa sparring stage at kahit si Kajin ay nirerespeto siya. Sinabi niya kay Revan na ganun pala ang tinuturong ugali sa kanya ng kanyang tatay. Dito na nagalit ng husto si Revan at sinabing hindi niya mapapatawad ang bida sa pag-insulto sa kanyang tatay. Binalaan ni Julian si Vincent at sinabing si Revan ay isang 2-star level na merong bakal na katawan at mas malakas ito sa kanya. Alam ni Vincent na matatalo siya pag naglaban sila ngayon, ngunit halatang halata na mababa ang tingin niya sa sarili niya dahil hindi sila kabilang sa main family. Gumagamit siya ng mana kahit alam niyang hindi marunong gumamit si Vincent. Dinagdag pa niya na hindi marunong umastang matanda ang tatay ni Raven at siya naman ay walang modo bilang isang martial artist. Kailangan siyang turuan ng leksyon ni Vincent at sinabing hindi pwede ang ganyang asta nung panahon niya at ang katulad niyang walang modo ay makakatikim sa mga elders. Parehas nilang tinutok ang kanilang espada sa isa't isa. Alam ni Raven na hindi siya marunong gumamit ng mana. Pero ang aurang binibigay ni Vincent ay nakakatakot na para bang kaya niyang hatiin si Raven sa gitna kung gugustuhin niya. Tinigil na rin ito ng ating bida at binalaan si Raven na kung natakot siya sa wooden sword ay paano siya gaganahan labanan ito sa Assembly of True Swords dahil totoong espada na ang gamit doon. Napuno na si Raven at inatake na ang ating bida at sinabing papatayin na niya siya ngayon.